Good morning. Good morning, Sis Charmin Joyanais. Good morning, anak. Good morning, Sis Digna. Good evening pala, Sis Digna. Ayan, mag-invite po tayo at mag-invite po tayo at mag-share. Good morning po. Mag-comment po kayo para makita ko yung pangalan ninyo. Kung sino yung nakakasama ko. Isang pinagpalang umaga po. Mag-comment po kayo para makita ko yung pangalan nyo at nang mabati ko po kayo, ma-recognize ko po. Good morning po, Sis Rose Marisocias and Brother Bonnie at sa buong pamilya po. Good morning, Sis Kasing Valderrama. Mag-comment lang po kayo kasi hindi ko po nakikita yung mga pangalan ninyo. Good morning, Sis Marisa Nunez, Brother Rizal Santos. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Mag-invite po tayo at mag-share po. Mag-invite po tayo at mag-share. Good morning po. In 5 minutes po, magsisimula na akong magbasa. Po. Maghintay lang po tayo ng konti pa para may nakasama tayo. Good morning, Sis Ula. Good morning po. Habang naghihintay po tayo, may share lang po ako. Siguro po nakikita ninyo yung mata ko, medyo magamugto. Kasi po yung alaga ko, na-disable po siya. Nahulog po kasi siya sa bed. So, ang trabaho ko po ngayon, mabigat kasi nga po disabled yung alaga ko. Tapos siyempre hindi ko naman po kagustuhan na mahulog siya sa ingat na ingat nga po ako sa kanya. Ngayon nandito pa naman yung mga taga-Israel, yung mga anak niya, so sinisisi nila ako. Siyempre masakit po sa akin yun, diba? Hindi ko naman kagustuhan yun. Kaya po yung trabaho ko ngayon mas dumoble kasi nga po na-disable yung alaga ko. Halos hindi po siya makagalaw kasi po nabali po yung 4 na ribs niya. Pero salamat pa rin po sa Diyos, may pagtuturo pa rin po doon. Mag-invite po tayo para po Good morning po, si Shioni Atienza. In 3 minutes po, magsisimula na po tayong magbasa, habang naghihintay tayo sa iba. Lagi kong naranasan katapatan mong walang Mag-comment lang po kayo para
ma-recognize ko po kayo, makita ko po yung mga pangalan ninyo at mabati ko kayo, ma-shoutout ko kayo. Di ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord, hindi kami magsasawang purihin ka, Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah. Buong lakas, minamahal ka namin, Panginoon. Good morning po, Pastora Malu. Amen. Puri. Good morning po sa lahat. Isang pinagpalang umaga po. Mag-invite po tayo. Good morning po, Sis Carol, Mami Carol. Yes, pagkagising po natin, purihin natin ang Panginoon. Ano? Good morning po, si Sherlinda Coloma. Huwag po natin kalimutan mag-share, mag-invite. Hindi ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Yes, hallelujah. Laging aawit. And good morning po, Sis Torres. Sis Torres Ami at kay Sis Flor de Lisa Raquel at kay Tatay Carding. Good morning po. Di ako magsasawang purihin ka. Tapusin lang po natin itong awitin at magbabasa na po tayo. Minamahal kita. Good morning, Sis Yogi. Mag-invite po tayo at mag-share. Atin pong spread the word of God. Handa na po ba ang lahat? Ayan, mag-comment naman po tayo kung handa na tayo. I am ready. Amen po, ano? Bawat gising is a blessing po. Ano po? Sa bawat umaga na ating paggising, kailangan po talaga ang Diyos ang ating unahin. Siya po talaga ang ating priority, ano po. Huwag po tayong magsawang purihin ng Panginoon. Ayan, ready na po ba? Samahan po ninyo akong, salamat Sis Yogi. Samahan po ninyo akong magbasa ng salita ng Diyos, ano? Bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos, itaas po muna natin sa ating Panginoon. Good morning, Sis Chita Guillermo. Yes, amen. Hallelujah, 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 Lord. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong umaga, Panginoon, ng aking mga kapatid, oh Lord. At sa maghapon sa amin dito, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. We praise you, we praise you, Father God. We worship you. We adore you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa ininga, O Lord. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na mapaglingkuran ka, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Holy Spirit, kailangan kita. Ikaw, O Holy Spirit, ang maggagabay sa akin. Ayusin ang aking pananalita upang maibigkas ko ng mabuti ang bawat salita na aking babasahin. At salamat sa pagsama mo sa akin ngayon at sa aking mga kapatid. Salamat sa kanilang mga buhay, sa kabila ng kanilang pagkabisi sa umagang ito dahil sila'y naghahanda papuntang mga church dahil ngayon ay araw ng panambahan sa iyo, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa
pagsama nila sa amin, O Lord. Panginoon, sa bawat makikinig sa salita mo, O Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Buksan mo ang bawat isa ng mata ng pangunawa, O Lord. Give us understanding, wisdom, and knowledge to your words, Panginoon. Na mapagpala nawa, Panginoon, ang bawat makikinig nito, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa privilege, Panginoon, na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon, sa gawain na ito, O Lord. Salamat, Panginoon, sa daily life sharing. Salamat, Panginoon, sa kapit pandesal. Salamat. Patuloy mong palakasin, Panginoon, ang mga platform ito, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga mahal na pastor, O Lord. Salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang ingatan, palakasin sa pananampalataya sa iyo, bigyan ng maraming revelation, Panginoon. Salamat sa aming pastor, sa iyong vision keeper, Panginoon. Salamat sa tiwala na pinagkaloob nila sa akin, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang sabi mo nga, O Lord, wala kang pinipili, Panginoon. Kaya, Lord, umaasa ako, Panginoon, na sa oras na ito, sasamahan ako ng iyong Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Binabalik ko sa iyo ng mataas na papuri, parangal ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen and amen. So ngayon po, ang nasa na po tayo, samahan po ninyo ako, magbuklat po kayo ng inyong mga Bible or ng inyong mga cellphone na may apps, at kung busy naman po kayo, makinig na lang po, total malakas yung boses ko, praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating mga pinakamamahal na pastor, Pastor Dong and Pastora May Campoy. So, nasa Matthew chapter 9 na po tayo. Ang nakasign po ngayon sa akin, Matthew chapter 9 at saka 10 po. Praise God. Ayun, Mateo chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Verse 1, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa igaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na ng iyong mga kasalanan." May isang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos." Verse 4, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?" Verse 5, ano ba ang mas madali, ang sabihing pinapatawad ng iyong kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Verse 6, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Verse 9, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Verse 11, nang makita ito ng Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot,
Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Verse 14, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapabautismo. Verse 14, ulitin ko po lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagabautismo at siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panahuhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Verse 16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa ito nagtatagal. Verse 18, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating naman isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Hallelujah! Grabe yung pananampalataya niya. Verse 22, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Verse 23, pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya mga manunugtog ng plota at mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi pa patay ang bata, natutulog lamang. At siya'y pinagtawanan. Nang mapalabas ng mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay pinamalita ng mga tao sa buong lupain. Amen. Verse 27, pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumigaw sila habang nasa daan, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain
ang ginawa sa kanila ni Jesus. Verse 32, nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang pipi. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Verse 34, subalit sinabi naman ng mga Pariseo na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Verse 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aaniin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aaniin na magpadala ng mga mag-aani. Salamat sa salita ng Diyos. Yun po yung yung chapter 9 po. Bago po ako magbasa sa chapter 10, may nakita po akong mga bagong pasok po. Hello po good morning po kay Sis Anacleta Paro Torres po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Kay si Sally Arizobal Montermosa and family. Kay Sis Wing Molera. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Hallelujah. Po? So, yun nga po. Nabasa na natin yung chapter 9 po. So, samahan po ninyo ako sa Matthew chapter 10. Maga po akong nagbasa kasi nga po baka biglang magising yung alaga ko po. So sa Matthew chapter 10 po, verse 1. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Chapter 5, verse 5. Sinugo ni Jesus ang 12. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at ang kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag
wag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Sapagkat ang mga manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na ikabubuhay. Bali, ang mga lingkod ng Diyos po ito, ano? Tulad ng mga pastor, mga ganun po. So, verse 11, saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at kayo ay tumuloy sa bahay niya. Habang kayo'y nasa lugar na iyon, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito, Lord. Amen. Verse 13, kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatiliin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Verse 15, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, mahigit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon, kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Verse 16, mga pag-uusig na darating. Tignan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Verse 17, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Verse 18, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga intil. Verse 19, kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Verse 21, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin. Verse 21, basahin ko po ulit, no? Para ano po. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag ginuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Verse 24, walang alagad na nakakaigit sa kanyang guro at walang aliping nakakaigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanilang kasambahay. Verse 26, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo,
Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Verse 29, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahulog sa lupa upang hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Verse 32, nagpatotoo kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikakaila ko sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sila sa harap ng aking Amang nasa langit. Verse 34, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng taba, hindi kapayapaan. Verse 35, naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanan na babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na ring mismong mga kasangbahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Verse 40, ang tumatanggap sa inyo ay tumanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang nagsugo sa akin, verse 41, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Verse 42, last verse, tandaan ninyo, sino mang magbibigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isang mga maliliit na ito, dahil siya alagad ko, siya tiyak na tatanggap ng gantimpala. Purihin po ang salita ng Diyos, no? Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Ayan. Hello po. Bumabati po ulit ako ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang masaganang buhay. Ang buhay kay Kristo ay tagumpay. Amen po. Amen. Ayan, good morning po kay Miss Isa Kaleha, kay Sis Melda Kilmo. Ano po? So, ito pong binasa natin na Matthew chapter 9 hanggang chapter 10 po. Ano? So, sa ano po, dun sa Mateo chapter 9, dun sa unang mga verses po, ay ang sinasabi po doon na si Jesus ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at magpagaling ng anumang sakit. Ano po? At
Ang mission po ng ating Panginoon ay iligtas ang mga makasalanan at bigyan sila ng bagong buhay. Ang trabaho naman po natin ay ipakilala si Jesus sa mga makasalanan, sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen po. Kaya dapat po tayong manalangin para sa higit pang mga manggagawa o pangipalagana pang mabuting balita. Ano po? So, dito po sa unang mga verses na binasa ko, ang pagkakaintindi ko po dito, no, ang ating kagalingan ay nakadepende po yon sa ating pananampalataya, sa ating faith. Dahil kita ng Panginoon kung buo ang paniniwala at pananampalataya po natin. Ang matatag na pananampalataya at relasyon sa Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan, pag-asa at kapayapaan sa anumang physical na sakit. Ang mga physical na mga sakit pwedeng gamutin o pagalingin ng manggagamot, ng mga doktor. Ngunit ang ating espiritual na pangangailangan ay hindi pwedeng gamutin sa medical na paraan. Ano po? So, ito ay nangangailangan ng tunay, nangangailangan po talaga kailangan po talaga na may tunay tayong relasyon sa Diyos. Pagsisisi sa mga kasalanan at pananampalataya sa Diyos. Dahil kung ang ating pong pananampalataya ay buo talaga na Lord, pagalingin mo ko, or kung ano man po yung inihiling natin ng may pananampalataya, yun po talaga ay pagkakalob ng Panginoon. So, ayun po yung napag-aralan ko po dun sa unang mga verses. Tapos po, dito naman po sa susunod na mga verses, dun sa Matthew chapter 9, verse 14 to 17, ang tinuturo po sa atin ang mensahe ng bagong pag-asa at pagbabago. Huwag po tayong magpatali sa mga lumang tradisyon. Sundin po natin ang mga bagong katuruan at pamamaraan at pakikiugnayan sa Diyos. Kailangan nating maging bukas ang puso sa pagbabago at handang iwan ng lumang paraan na hindi nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Tulad po ng mga nakaugalian natin dati. Kasi po, di ba, sinabi nga po dito sa verse, dito po sa nabasa natin sa verse 14 to 17, mga bagong yung mga lumang tradisyon na nakaugalian natin, yung mga pamahiin, kailangan po talaga alisin po natin yon, alisin po natin dahil hindi po yun nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Amen po. Tayo po mga Kristiyano na alam na naman natin, malalim na rin tayo sa pagiging Kristyan natin, so alam po natin kung ano po yung mga dapat at hindi dapat. Tulad po ng halimbawa, yung tulad po namin noon, namatay yung nanay ko, tapos yung mga kapatid ko po, nagpapadasal po. Imagine, magpapadasal ka ng 9 days to 40 days, tapos nagbabayad ka ng nagdarasal dun sa kaluluwa ng isang namatay. Di po ba? Dapat tayong hindi na po kasi natin dapat ipanalangin pa yung mga namatay na, kasi di po ba sabi nga po sa sa salita ng Diyos na ang mga patay para sa mga patay. So nagbabayad ka ng gumagastos ka, ganon. So, dahil po iba kami ng paniniwala ng mga kapatid ko at nandun pa po sila sa lumang tradisyon, sa mga nakaugalian nila, sa
sa mga lumang pamahiin, yun pa rin po ang nasunod nila. Ano po, kaya alisin na po natin yung mga lumang pamahiin po natin. So, nakita po talaga natin dito sa Mateo chapter 9, ano po, napakaraming pinagaling ni Jesus. Halos puro pagpapagaling po yung tulad po ng yung babae na 12 years nang dinurugo, at isang batang babae na anak ng isang pinuno ng mga Hudyo na buhay po, at 2 bulag nagkaroon ng paningin. At nagpalayas ng demonyo ang Panginoon. At ang pipi nakapagsalita. Ayan. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Bakit po sila gumaling? Kasi nga po, may pananampalataya sila. Tulad ng yung babaeng 12 years nang dinudugo, di ba? Ang sabi niya, mahawakan ko lang ang kanyang laylayan ay gagaling ako. So, nandun po yung pananampalataya talaga na manampalataya po talaga. Grabe yung pananampalataya niya. So, yun po, yung kanilang pananampalataya at naniniwala sila na nothing is impossible sa ating Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Maniwala at manampalataya lang po tayo na walang imposible sa ating Diyos. Di po ba? Ayun, sabi nga po sa sa aklat ni Marcos chapter 11 verse 23 and 24. Kaya't ibinibigay niya ang kanyang ayun nga na kaya daw pong doon po sa Marcos 11 chapter 11, verse 23 and 24. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na lumipat sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan, mangyayari ang sinasabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin na may pananampalataya, ay matatanggap ninyo. Amen po, di ba? Kaya kung tayo po ay buong pananampalataya natin sa Diyos at tayo po ay nananalangin ng may pananampalataya, ipagkakalo po ng Panginoon. Huwag po tayong magdadalawang isip or yung baka or yung ganun po. Siguraduhin natin yes po talaga ang natin. Dahil lang yun nga po ang sabi, kita po ninyo itong mga pinagaling ni Jesus, grabe yung pananampalataya talaga nila, yung isang pinuno, yung isang pinuno ng mga Hudyo, naniwala po sa kanya na kayang buhayin ang kanyang anak. Di po ba? Grabe yung faith talaga nila. Kaya ayun po ating kagalingan at yung ating mga panalangin na kung depende po yun sa ating paniniwala. Depende po yun sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung gaano talaga yung pananampalataya natin sa ating Diyos. At nalampasan ko po pala yung yung sa verse 13. Yun po sinabi ng Panginoon na naparito siya hindi para sa mabubuti kung hindi sa mga masasama upang sila ay mabago. Dito po makikita natin ang Panginoong Yesus ay may pusong maawain at mahabagin. Lalo na sa mga makasalanan. Di po ba, napansin po ninyo, karamihan sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga pastors na lang po, yung mga testimony nila, yung galing sila sa isang buhay na makasalanan, di po ba? Mahal po talaga ng Panginoon yung mga yon. Doon sa mga handang sumunod at magpasakop magpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, talaga pong gagamitin ng Panginoon dahil pumarito po talaga ang Panginoon para doon sa mga makasalanan. Kaya yung mga testimony ng mga karamihan sa mga pastor, marami po talaga, at saka mga born again Christian tulad natin,
na karamihan talaga na makasalanan ng ang gaganda ng mga testimony po. Yun po, depende pa rin po yun sa tao kung paano ang pagtanggap nila kay Jesus, kung paano sila magpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya hindi naman po lahat ng makasalanan na inaligtas kasi nga po wala silang pagpapasakop sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipiling tao po. Ang kanyang kaharian ay bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong handang magsisi at magbago at magpasakop sa ating Panginoon. Yun, walang pinipili po ang ating Panginoon. Sa mga taong handang magsisi at magbago at tanggapin ang ating Panginoon. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Para sa lahat po talaga ang kaligtasan. Depende na lang po yun dun sa tatanggap. Dahil ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So, dun po sa nasa na po tayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa last verse naman po ng Matthew chapter 9, dito po nakita natin na napakalalim ng pagmamahal at malasakit ni Jesus sa mga tao. Nakita niya ang spiritual na problema, ang pagkalito at kawalan ng direksyon ng mga tao. Dito po sa verse 36, dahil nga po sa Matthew verse 36, nang makita niyang napakaraming tao na bagsiya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming anin, ngunit kakaunti ang anin. Idalangin ninyo sa may-ari ang anin, magpadala ng maraming mag-aani. So, dun po, tayo po bilang mga followers ni Jesus, magpakita po tayo ng habag sa mga nangangailangan sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. Ang ani po ay sumisimbolo po yon sa tao, So, maraming tao, maraming mananampalataya, pero kakaunti ang handang maglingkod sa Diyos. Di po ba? Yun po sa pagkakaintindi ko po, yun po ang, maraming taong nananampalataya, pero kakaunti ang handang maglingkod sa Diyos. Ikaw kapatid, handa ka bang maglingkod sa Panginoon? Isa ka ba dun sa anihin? I-comment mo dyan kapatid na handa akong maglingkod sa Diyos. Amen. Ako rin handa akong maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen po. So, dito naman po tayo sa Matthew chapter 10. Dito po tayo sa Matthew chapter 10. Sa unang mga verse po. Matthew chapter. Ang Diyos ay pumili at nagpadala ng mga lingkod upang ipalaganap ang kanyang salita at gumawa ng kabutihan sa mundo.
So, tayo din po ay tinawag at pinili ng Panginoon, no? Upang maging bahagi ng kanyang gawain. Ipakilala si Jesus sa lahat, sa hindi pa nakakilala, tulad po ng ginagawa natin ngayon sa DLS, tayo ay pinili ng Panginoon upang maging bahagi po ng gawain ng DLS, alam po ninyo, konting patotoo lang po dito, ako po grabe yung napakamahiyahin ko pong umarap sa camera at magsalita. Lalo na po sa live, totoo po yun, pag may nagre-request sa akin, gumawa ng video. Ang tagal kong makagawa dahil nga po, napakamahiyahin ko sa camera talaga at nahiya po talaga akong magsalita po. Kasi alam ko naman po talaga na napakahina ko sa pagbabasa at sa pagpo-pronounce. Kaya nahihiya po talaga ako. Hello po, good morning po, Sis Evelyn Bue. Congratulations po, salamat po sa Diyos. At may the Hub of Christ na po tayo sa Davao. Tunay po na napakamahiyahin ko kasi nga po, alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling mag-pronounce ng mga word. Kaya nahihiya po talaga ako. Pero nung binigay po ang assignment sa akin, itong every Sunday nga po na ako po yung magbabasa ng Bible reading at magsishare po kung ano po yung pagkakaunawa ko dun sa nabasa ko. Hindi po ako nagdalawang isip. Talagang umaupo agad ako kahit alam kong wala po akong kakayahan. Kasi po, first time ko naman po talaga, no? Wala po talaga akong alam ko sa sarili ko. Sabi ko, Lord, umuo talaga ako na hindi man lang ako nagdahilan na gano'n, kaya ko ba to or ano? Pero yun nga po, ngunit nagpasakop po ako. Nagpasakop po talaga ako, umuo ako. Ayun po, magpasakop lang po talaga tayo sa ating mga pastor, kung ano po yung pinapagawa sa atin, kung ano yung assignment na binibigay sa atin. Yes lang po tayo ng yes, kahit tulad ko nga, alam kong wala akong kakayahan. Pero salamat sa Diyos, ito, nakailang Sunday na rin po, malapit na mag 2 months po, salamat sa Diyos talaga, salamat sa Holy Spirit sa pagsama niya sa akin. Ang napaka-importante po kasi na magpasakop lang po talaga tayo sa Panginoon, At saka po kasi naalala ko pag nagpipray ako, lagi ko pong sinasabi na gamitin mo ako, Lord, sa paraan na nais mo. Ito na nga po yung answer, sabi ni Lord, di ba nagpipray ka, nagagamitin kita, kaya ito po, dito po niya ako ginamit. Kaya sabi ko, ito nga pala yun. Alam po ninyo yung kung ano po yung pinagpipray talaga natin, yung desire ng puso natin, ibibigay ng Panginoon. Pero ako po, hindi ko po talaga inaasahan na lalo na ito live. Tapos, alam naman po ninyo ko, bulol-bulol ng konti, yung ganun. Pero salamat po sa Diyos kahit papaano, yung best po ng Holy Spirit na habang nagbabasa ako, kung ano po yung nare-reveal sa akin, sinusulat ko po talaga. Kaya po, halo-halo ito. Yun nga po, lalo na po nung dumating itong DLS na every Bible reading po, bago po ito dumating, di po ba ang topic natin sa yung transition for open doors? So, naisip ko po talaga na, sabi ko, nagbukas ng pinto ang Diyos sa akin upang unti-unting mawala po yung pagkamahiyahin ko. Ito nga po, nasasanay na, nawawala na po ng konti yung pagkamahiyahin ko. Training po pala ito. Kasi hindi po natin alam, may hinahanda pala ang Diyos para sa atin. Kaya sinasanay niya tayo. Amen. Sumunod at magpasakop lang po talaga tayo sa mga sinasabi ng ating mga pastor. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya maraming salamat po, Pastor Amen, Pastor Dong, sa tiwala po. Tuloy po natin, tapos
Sa Matthew chapter 10 po tayo, ano, sa verse 5 and 4. Nagbigay ng malinaw na habilin si Jesus sa mga apostol niya kung paano dapat gawin ang kanilang misyon. So, sa verse 5 and 6 po, iniutos ni Jesus na unahin muna ang mga Israelita bago ang ibang bansa. Sa pagkakaintindi ko po, ang ibig pong sabihin nito sa akin, unahin natin ang ating mga pamilya muna bago ang iba. Mag-i-share muna natin si Jesus, i-share natin ang ating pananampalataya sa ating kapamilya, sa ating malalapit na mga kaibigan. Lalo sa mga pamilya po, ang pinakauna po talaga, i-share po muna natin ang Word of God, o i-share natin ang Panginoon sa ating kapamilya. Ipakilala natin si Jesus talaga sa ating pamilya. Magsisimula po talaga tayo sa pamilya natin at sa mga taong malalapit sa atin bago tayo magmisyon, ano. Pero hindi rin po madali kasi nga po hindi lahat ng pamilya mo, kahit na magsishare ka man, minsan babaliwalain, magsishare ka ng link, hindi mo alam kung binubuksan, pag may senior ka, tapos sasabihin, oh, napanood ko. Pag tinanong mo, ano yung mensahe, walang maisagot. So, hindi na lang po ako kumikibo. Napanood. So, napakahirap po talaga, no, dun sa pamilya na. Pero, wag po tayong hihinto na ipanalangin sila na one day, makasama natin sila na maglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Good morning po sa bagong pasok kay si Salina Barrientos po. Good morning po, isang pinagpalang umaga po. Dito naman po sa Matthew chapter 10 verse 7 and 8. Ano po dito sa mga iba? Ang sabi po doon, chapter verse 8. Verse 8. Ano po? Malabo na po yung mata ko kahit tapat na yung ano ko. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Yun po, ano, ang ano ko po doon, tulad po natin, tinanggap natin ng walang bayad, tinanggap po natin wala naman po talagang bayad, ano, yung regalo ng Panginoon sa atin, yung ating kaligtasan, ano po. So, pwede po natin i-share yun sa ating mga kapamilya, sa mga tao, sa kung sinong nakakasalumuha natin. Tulad po ng ginagawa ng Dahab o Paranaque, ang Kapit Pandesal po, libre po ang umihingi ng payo doon. Ano po, libre ang panalangin. At na may kasamang libreng Kapit Pandesal pa. Amen. Di po ba kasi nga po, di ba, ang sarap nga po sa Kapit Pandesal, ano? Libre po doon. Humingi ka ng payo, hindi ka magbabayad. Ipapanalangin ka pa. May kasama pang Kapit Pandesal. Kaya kung sino man po yung bagong nakikinig ngayon dito, meron po kaming Kapit Pandesal doon sa The Hub of Christ Paranaque po. Malapit po doon sa sa City Hall, ano po. Kaya pwede po kayong pumasyal doon. Yung po punta-punta po dyan sa banda sa City Hall na mayroong mga sadya dyan. Malapit lang po yun, malalakad lang. So, libreng kape na kayo, may libre pang pandesal, ipapanalangin pa po kayo. At kung may problema po kayo, pwede po kayong humingi ng payo sa ating mga lingkod ng Diyos doon. So, kung sino man po yung makakarinig nito sa replay, or kung sino man po yung mapapadaan
sa Facebook ninyo ito. Ayun, nandun po ang Kapit Pandesal sa The Hope of Christ Parañaque. Malapit lang po dun sa ating City Hall doon. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat maging negosyo po. Gawin natin ito na may dalisay na puso upang maparangalan natin ang Diyos. Amen. Hindi po ginagawang negosyo ang paglilingkod sa Diyos. Ano po? Ang ibang mga verses naman po, ito yung pagkakaintindi ko sa verse 9 and 10 ng chapter 10. Dapat po tayong magtiwala na ang Diyos ang magbibigay ng ating mga pangangailangan habang tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Kung pinagkakatiwalaan ka ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng isang simbahan o gawain na pamumunuan mo na pinagkalob ng Diyos sa iyo, huwag po tayong mag-alala sa mga gastusin. Huwag po natin kwentahin ang mga lumalabas na pera sa sariling bulsa natin. Amen. Pag nag-invest tayo sa Diyos, malaki ang tubo, malaki po ang balik niya sa atin, kaya mag-invest po tayo. Kasi kung sa business natin yan i-invest o sa ibang tao, not sure, talagang wala, hindi walang kasakulang sigurado yon. Pero sa Diyos po tayo mag-invest, sure kikita po talaga tayo. Amen po? Doon naman po sa mga pinagkatiwalaan ng mga simbahan na wala namang financial na kakayanan, don't worry, be happy. Si Lord po ang bahalang magpapadala ng mga agila. Amen. Si Lord po ang magpapadala ng mga agila upang tumulong sa inyo. Amen po. May papadala pong tao ang Panginoon. Bilang agila, may tao pong ipapadala ang Panginoon para suportahan ang inyong mga church. Ako po, naniniwala po ako dyan. Good morning, si Sabi Abogado de la Cruz. So, dito po naman sa, yun pa rin po sa verse 9 and 10. Ang ganda po kasi nito eh. Nakaiba lang po kasi nga po hindi ako nagko-computer, na sinusulat ko lang po. Kaya, dahil nga po sinabi niya, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pila, kotanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bisan, pampalit ng sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Ayun, sinabi po yun sa banal na aklat, ano po? Yung mga manggagawa po ng Panginoon, wala pong dapat ipag-alala dahil ayun, tama nga po sinabi ninyo, Sis Yogi, our labor in God is not in vain. Amen. Dahil hindi po tayo dapat mag-alala dahil nasa pangangalaga po tayo ng ating Panginoon, ang bawat simbahan, ng The Hope of Christ. Ayan, nasa pangangalaga po tayo ng Panginoon. Lahat po ng inyong pangangailangan, ang Diyos po ang magkakaloob noon. Amen. Di po ba, ang sabi nga po sa verse 10, sapagkat ang bawat manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Ang Diyos po ang nagsabi noon, kaya wala po tayong dapat ipag-alala. Maglingkod lang po tayo ng maglingkod sa Panginoon. Amen. So, dito po sa verse 11 to 15, dito po, hindi natin maaaring ipilit ang ating paniniwala. Verse 11, 14, and 15 sa chapter 10. Saan man bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng mga taong nararapat pakitunguhan. Dito po sa verse na ito, hanggang sa huli po, ito po yung pagkakaunawa ko. Kasi nga po, habang nga pong nagbabasa ako, sinusulat ko po yung pagkakaunawa ko po. Dito po sa mga sumusunod na verse na ito sa chapter 10 ng Matthew, dito po hindi natin maaaring ipilit ang ating paniniwala sa iba.
Hindi po natin pwedeng ipilit sa isang tao na ang ating pananampalataya kung iba po yung pananampalataya niya. Ano po? So, ang gagawin na lang po natin, ipanalangin na lang natin sila. Amen? May mga tao o lugar na open sila sa salita ng Diyos. At may iba naman na hindi. Hindi natin kayang pilitin ang lahat na tanggapin si Jesus. Ang tungkulin lang po natin ay ipakilala si Jesus at ipahayag ang kanyang salita. Ang pagtanggap ay nasa kanila na po. Desisyon na po nila yon kung tatanggapin po nila. So, ang tungkulin lang po natin ay ipakilala si Jesus at ipahayag ang kanyang salita. Ayun po. At yun nga po, nahin ang mga taong malalapit sa atin upang ipakilala si Jesus. Ano po? Gawing tapat at bukas palad ang paglilingkod ng hindi naghahanap ng kapalit. Magtiwala sa Diyos sa lahat ng pangangailangan sa paglilingkod. Magtiwala lang po tayo sa Diyos sa lahat ng pangangailangan natin sa ating paglilingkod. Amen po. So, dito po sa verse 16 to 16, 17, yun na po mga verse na yun kasi inisa ko na po talaga eh. Ang pagsunod po kay Kristo ay hindi talaga madali. Ngunit dapat tayong manatiling matatag at magtiwala sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, kailangan po nating mag-ingat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga taong maaring salungat sa ating paniniwala. So, kailangan po talaga mag-ingat po tayo, para hindi po tayo mapahamak, Maraming mananampalataya o tagasunod ni Jesus. Maraming mananampalataya o tagasunod ni Jesus ang inuusig, pinahihirapan tulad ng mga born again Christian sa iba't ibang bansa po, nakakaranas po ng pag-uusig. Hindi mo talaga pwedeng ma-share si Jesus doon sa may mga bansa po na pinagbabawal. Inaaresto po talaga sila. Tulad nga po nung una, di po ba, yung mga lagad ng ating Panginoon, grabe yung pagdurusa nila dahil pinanindigan talaga nila ang pananampalataya nila sa Panginoon. Ibang klase yung paghihirap na natanggap po talaga nila. Pero alam natin, sa langit sila po ay masayang-masaya na doon. Dahil nga po yun, ang sino mang ano ba yung nabasa natin kanina, Ayun po, tapos po, yun nga po, sa iba-ibang bansa, may mga bansa nga po, kasi na pinagbabawal talaga po ang magdala ka ng Bible, pinagbabawal po yun, tapos yung gawain, patago pa po, kaya napaka-bless po natin na hayag tayo na magpahayag ng mga salita ng Diyos. So, huwag natin sayangin po talaga yung pagkakataon, Napaka po ng bansa talaga natin. So, ang ibang verses po, ang pagkakaintindi ko, isang magandang halimbawa po si Apostol Pablo na talagang pinaglaban niya ang kanyang paniniwala at paraan ng pananampalataya niya. Hindi siya natakot na humarap sa mga gobernador dahil naniniwala siya, nagagabayan siya ng Holy Spirit. Totoo naman po yun, talaga pong pinanindigan po niya, So, sa mga buhay po natin, huwag po tayong matakot sa mga pagsubok o sitwasyon. Hindi natin alam. Huwag po talaga tayong matakot sa mga pagsubok na dumarating sa atin o sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin. Grabe, tulad ko po, ang dami ko rin po kayang mga pagsubok, lalo na po dito sa trabaho ko ngayon, Pero sabi nga po, huwag po tayong matakot sa mga pagsubok na yan. O kung may sitwasyon man po tayo na hindi na natin alam ang ating gagawin. Ang Holy Spirit po ang gagabay sa atin. Humingi lang po talaga tayo ng habag sa ating Diyos. Dapat po talaga tayong magtiwala sa Diyos.
hindi sa sarili nating karunungan o kakayahan. Huwag po tayong matakot sa mga pag-uusig at mga pagsubok. Dahil ang mga pag-uusig at pagsubok ay mga testimony po natin yan upang maparangalan ng Diyos. Amen po, yung mga pagsubok na mga pagsubok na yan. Lahat naman po napagtagumpayan natin yung mga pagsubok, di ba? Kaya andito po tayo. Dahil nga po yon sa Panginoon. At upang yun ay maging testimony natin sa iba upang maparangalan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po. Dito po sa verse 29 to 31. 29 to 31. Hindi ba't ipinagbili sa halaga ng isang salaping tanson 2 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila hindi nahulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama, at kayo maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Totoo po yun, bilang ng Panginoon ang ating buhok, at higit po tayong mahalaga kaysa sa maya. Pinapahalagan po talaga tayo ng Diyos. Kahit sa pinakamaliit na detalye ng ating buhay, mahalaga po, pinapahalagan po tayo ng Panginoon. Kung inaalagaan niya ang mga maya, mas lalo niya tayong ingatan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pinagdaanan. Kaya manatili tayong maging matatag sa paglilingkod sa Diyos. Kahit marami po tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, panalitiin po natin na maging matatag ang ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot sa sasabihin o gagawin ng ibang tao. Pagkatiwalaan po natin ang ating Diyos sa lahat ng bagay dahil God is in control po. Amen. So, sa last verse po, ang may share ko lang po, ang pagkakaintindi ko dito, ang mga Kristiyano ay matapang at may paninindigan, matapang maghayag ng salita, at may paninindigan sa pananampalataya sa ating Panginoon. Unahin lang po talaga natin ang Diyos higit sa ating pamilya. Dapat po i-priority po talaga natin ang ating Diyos sa lahat ng bagay. Amen. At patayin natin ang ating sarili ang ating mga sariling kagustuhan. Die daily, yun nga po Amen po. So lagi po nating unahin si Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng decision, sa buhay natin. Dapat po priority talaga natin ang Panginoon. Minsan may mga decision na kailangan mong gawin kahit masakit, kailangan mong gawin kahit napakahirap. Isa po 'yon sa pinapatay natin ang ating sariling mga desisyon, mga kagustuhan sa buhay So, ang mga verses po na ito dito na nagtuturo sa atin na ang pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa mga lingkod ng Diyos. Doon po sa last verse na verse 40 and to 42, ang sabi po, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin, at ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isang maliliit na ito dahil siya alagad ko, siya tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, yun po yung magpakita po tayo ng pagmamahal at suporta sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, sa mga lingkod ng Diyos, sa ating mga kapwa po. Hindi lang po, kung meron po talaga tayong kakayahan na magbigay, tumulong sa kanila, magbigay po tayo, tumulong po tayo sa kanila. So, ayun po, doon po nagtatapos yung, lumampas na pala ako, hindi ko nakita yung oras.
Salamat po sa inyo, salamat po sa mga buhay ng nakasama ko ngayon, salamat po sa mga magre-replay pa nito, ano. Praise God po, salamat po sa Holy Spirit, salamat po sa pagsama niya sa akin, at salamat Lord na natapos ko ito, Panginoon, na hindi nagising ang aking alaga. Salamat Lord. Yes, hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Father God, thank you for this morning, Lord. Thank you for the life, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Na ang dalangin ko, Panginoon, ang bawat nabigkas ng aking bibig, Panginoon, ang bawat nabasa namin, Panginoon, ang bawat napagnilayan ko, Panginoon, ay may magpapala nito, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga taong magre-replay nito, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Lord. Buksan mo ang kanilang mata ng pangunawa. Bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na makalapit sa iyo, O Lord. O hallelujah, Lord. Ikaw rin, Panginoon, sa bawat tao na makadaan ng live na ito, Panginoon, o replay man, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila, O Lord. Abutin mo, Panginoon, ang bawat puso nila. O salamat, Panginoon, sa platform ng Daily Life Sharing, Panginoon. Patuloy mo itong palakasin, O Lord. Patuloy ka, Panginoon, magpalakas sa Daily Life Sharing, Panginoon. Salamat sa 4 na taon namin ngayong April sa Daily Life Sharing, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran, Panginoon, na pupunta ngayon, Panginoon, sa kanilang mga simbahan, O Lord. Kung saan-saang simbahan, kanya-kanyang simbahan, Panginoon, ang kanilang pupuntahan, bibiyahe sila, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-iingat sa kanila hanggang makarating sila at makauwi sa kanilang tahanan, O Lord. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, 10 ng kanilang mga pamilya, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay, Panginoon, ng mga provision sa bawat isa, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan sa araw na ito, Panginoon, sa lahat ng gawain mo, Panginoon, sa the hub of Christ, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa Paranaque, oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat sa buhay ng aming mga pastor at sa lahat ng aming mga pastor ng The Hub of Christ, Panginoon, at sa lahat ng mga leaders, Panginoon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Punuin mo ng pag-ibig ang aming mga puso. Salamat, O Lord. Ibinabalik ko po sa iyo, Panginoon, ang papuri, parangal sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen. Amen. Marami pong salamat. Lumampas po pala ako sa oras. Hindi ko po namalayan. Salamat po. At kung pinagpala po kayo, i-share po ninyo ito. At kita-kita ulit po tayo bukas. Same time po, 5 o'clock po ng umaga sa Pilipinas. Everyday po ito ang Daily Life Sharing, Bible reading po. So, see you tomorrow. God bless you all. Shalom. God bless you all po. I love you, Daily Life Sharing. Salamat po.